welcome to our Hope Talk. Today, we'll be talking to one of the recent pastors ng ating Next Gen NCLEX naman. Ayan. So, he is a scholar from Health Carousel Philippines. Ayan, one of the partner agencies ni iPass naman. And of course, no, we are happy to have si Paul John. Hello, Paul. Kamusta? How's everything? How are you? Everything's okay naman po as of now. Just waiting for my NCLEX Illinois license. Kasi sa Illinois po ako nag-submit Mm. ng aking eligibility. So yun. And then right now, preparing po for the English exam. Ano ba? Yes. Anong English test yung kukunin mo? Are you going to take IELTS, OET, o PTE? My agency had suggested yung PTE po, bale, on December 27. Ayan, at least nasa ano ka na ngayon. Nasa stage ka na ng English test na, no? Your license pala is from Illinois. Yeah. Okay. So, well, before we start, no? Syempre, if you can introduce yourself to our students and of course, no, those who are watching us sa Facebook Live ngayon. Hi everyone, good evening. My name is Paul John Mudlong. I am based here in Quezon City po. And then I took my NCLEX exam November 17, 2023. And then I received the letter November 21, 2023. So I took a Bachelor of Science major in nursing sa University of Makati. And then last 2013. So that was 10 years ago. So this is more than a decade of waiting and hoping na pumasa din sa NCLEX exam. I see. So, Yes, sir. saktong-sakto, a decade ago nag-graduate ka, tapos nag-level up na yung license, no? From course from PNLD, tapos ngayon, NCLEX na tayo. Sabi mo nga, it was 10 years, waiting and in the making, no? Yes. So, why did it took you 10 years to decide to have this NCLEX mo Mm. naman? Actually, sir, ito talaga yung true testament na the Lord's time is not early, it's not late. Kasi sir, 2013, ako graduate, pero nag-take lang din ako ng NLE November 2022. So recently, passer lang din ako ng NLE. That was because at that time, nung graduate ako, there were no opportunities for me to take the exam kasi breadwinner ako. And then, wala talagang time para, so right after I graduated 2013, nag-work agad ako. And then time passes by, hindi ko na siya natutukan. So wala nang opportunity for me na i-take pa yung exam. Pero at the back of my head, lagi ko nga sinasabi sa wife ko ngayon na gusto-gusto ko pa rin talagang kunin yung license na yun, yung NLE and then yung NCLEX. So, nabigyan ako ng opportunity to November 2022. Nag-exam ako ng NLE, that was kasagsagan ng COVID. Yun yung naging motivation ko that time kasi nabigyan ako ng proper venue para kasi 10 years halos 2013 tas 2022 wala akong bedside experience, wala lahat. So, ang baon ko lang nun sir, stock knowledge lang tsaka nag-review ako through a review center for my NLE. Tapos yun naman, nakapasa naman ako ng NLE November 2022 and then right after that, nag-apply agad ako sa agency. Kasi sabi ko, this was God telling me na ito na yung time ko, ito na yung momentum ko. So hindi ko na dapat to palagpasin. So December, nag-apply agad ako sa Health Carousel. At that time, tumatanggap sila ng sponsorship, lalo na sa mga walang clinical experience. So December, January, ako sa kanila, nag-sign ako ng contract. And then yun na, tuloy-tuloy na siya sir hanggang na-enroll ako sa inyo and then hanggang Mm. nakapasa ako ng NCLEX. You're from Health Carousel, di ba? Yes po, sir. I see. So, what led you to Health Carousel? Kasi sir, at that time, sa dami ng in-applyan ko nung kakapasa ko pa lang ng NLE, sila lang yung nag-entertain sa akin kasi wala nga akong current bedside experience eh. Kasi kakapasa ko lang din talaga ng NLE noong November. So December, naghahanap-hanap na ako. Wala pa nga yung results sir ng NLE, naghahanap-hanap na ako ng i-sponsor sa akin ng NCLEX. So yung health carousel yun, sila lang yung nagbigay sa akin ng opportunity na maging sponsor nila kahit wala akong current bedside experience. So, ginrab ko na siya. With Carousel, no? I mean, kailan ka ulit sa Carousel? December po ako, actually December 29 ako nag-sign ng contract sa kanila eh. Kaso dahil nga wala pa, hindi nag-move yung process ko kasi wala pa akong NLE license ko, yung nursing license ko eh, one of the requirements is kailangan meron ka ng Philippine license. So mga January ko lang Mm. siya na-receive. January siya na-process. Mga first week ng February ko lang siya na-receive. So doon pa lang talaga totally nag-start yung process ko sa kanila. Mga February. And then Mm. in-enroll nila ako sa inyo August, if I'm not mistaken. Mm.
Ito, no, one of the common thing na curious yung lahat na is like, how long did you prepare for this examination? Sa NCLEX, sir, bale nung August, ako na-enroll. November ako nag-take. So, September, October, November. 3 months, sir. Yung 3 months na yun, talagang binuno ko siya more on sa Q-Banks. And then, uma-attend ako ng review sa inyo. But most of the time, replay na lang din. Kasi ang ginawa ko, sir, in-assess ko talaga kung saan ako mahina na subject. So, doon ako nag-focus na maka-attend ako kahit as much as possible doon sa mga subjects na yun. If not, and then team replay na lang ako. Tas more on ginugol ko na talaga yung last month, yung a month nun ng puro Q-Banks na sa UWorld. Nakakatawa nga din sir kasi yung Q-Banks ko for UWorld, napanalunan ko lang din siya sa Lefora and ang nag-sponsor Mm. is si iPass. So ano siya, Oo. siguro it was destined for me to to pass the NCLEX kasi nga yun Mhm. sila din yung nag-sponsor sa akin, sila din yung Mm. nag-review, yung sa kanila din ako nag-review and then sa kanila din galing yung 3 months ko na subscription sa UWorld. Fun fact, no? I mean, I don't know. It's something na lahat halos ng mga nakakapanalo ng UWorld galing sa iPass, no? Whether during the orientation yan or during the tulad yan, no? Nung sa case ni Paul is from somewhere else, no? Sa other events na outside of iPass. It's like most of the time yan, yung mga nananalo ng UWorld galing kay iPass, pumapasa agad. Siguro may kasamang swerte siguro yun. We don't know, no? Or coincidental. But yeah, it's something na we always observe na those who won year-worth subscriptions na galing kay iPass naman is pumapasa agad. So, ayan, no? And 3 months, no? I mean, are you working ba noon, Paul? O hindi ka nag-work during the review mo? Nag-work po ako noon. Full-time po ako sa work. Thank God kasi work from home lang ako since pandemic. So ever since the pandemic happened, Mhm. I was given an opportunity na mag-work from home. And then yun yung naging, Mhm. kaya din ako nakapasa ng NLE kasi nga nakakapag-attend ako ng review center kasi nga work from home lang ako. Tapos, hindi nasasayang yung oras ko sa biyahe, sa commute. So, I mean, not everyone siguro mag-agree sa akin na yung pandemic medyo naging struggle sa kanila. Sa akin, parang naging blessing yun eh. Yung pandemic kasi I get to spend a lot of time with my family. Nakakatutok ako sa Mhm. review and then sa pagbabasa, sa pagsasagot. So, yun yung naging momentum ko, yung work from home ako all throughout since nung nag-pandemic. Mhm. What is your work pala ngayon, Paul? Nasa ano po ako, clinical research organization as we are dealing with yung mga nasa clinical trials for chemo, for Mm. lahat ng mga drugs na under clinical trial. Kami yung nagpa-process ng mga documents, ng mga reactions ng mga Mm. patients nila for if ever may adverse event, merong mga nangyari sa kanila, kung ano yung mga tinitake nila aside from dun sa mga clinical trial drugs. So yun po yung yung work ko. So you've been doing that for the past 3 years na. Yes, sir. 2020 ako nag-start pa po. Actually, 2019 Okay. pa ako sa All right. work ko. Pero yung work from home ko, ever since Mm. nung pandemic, nag-start siya. Mm. I see. Well, totoo yun, no? At some point, it's an advantage to those na who is working tulad ng setup mo. Kasi, I don't know, no, correct me if I'm wrong dito sa assumption ko na you guys at some point is mas madali sa inyo mag-manage nung time. Kasi Yes unang-una po. is matatanggal kumbaga agad doon sa kakainan ng oras yung biyahe mo going to work. And Yes, tama then naman. you're at home. So, kumbaga, mas maraming oras. So, ang common kasi na no, na timeline of student natin na nag-work at the same time is 6 months yun. No? Mm. Lalo yung mga nasa bedside. It's a common timeline. So, in your case, you just did that for 3 months. So, how did you manage yung time mo on a daily basis na you're juggling work mo and then review at the same time? Na paano yung naging diskarte mo noon for the past 3 months ng iyong pagre-review? Actually, sir, sobrang hirap din kasi kahit hindi ako nagko-commute kasi ang work ko is from 9 a.m. to 6 p.m. And then yung review starts around 8 p.m. to 12 midnight. Minsan, pag maganda yung lalo si Miss Paula or si Sir Ryan ang lumalampas ng 12 ng madaling araw and then I need to wake up again early in the morning tomorrow. So
medyo nakakapagod din siya. Naging isang factor lang din kaya ako siguro nakatutok is yung wife ko very supportive siya sa gusto kong makamit, sa gusto kong ma-achieve. So, naging siya yung laging tumututok sa baby namin and then siya din yung nag-aasikaso sa bahay. So, ako talaga, tutok lang talaga ako sa review, sa pagre-replay, and then sa pag-queue banks. And then, nung na-run through ko na lahat ng videos or most of the videos na I need to focus on, after ng work, everyday yun, 85 questions yung ginagawa ko. Meron mga ilan lang, may mga laktaw lang na, for example, meron part doon November, parang October to November, 2 weeks akong hindi nakasagot kasi nagkaroon ako ng COVID. So, hindi ako makafocus sa Mm. exam. Kahit gusto kong magsagot, hindi ako makafocus kasi ang sama ng pakiramdam ko. So, yun, 2 weeks yun. Tapos pagkatapos ng 2 weeks, every other day na lang ako nakakapagsagot. Pag sumasagot naman ako, doon ko na Mhm. lang talaga fino-focus yung time ko. Talagang kahit umaabutin ng madaling Mm. araw, okay lang. Bawi na lang uli pag weekends. Mm. How many hours pa yung ano, no? Ay, yung nasispend mo on a daily basis doon sa pag-review? Kasi malamang sa malamang, maraming curious dito sa 3 buwan na Yes. timeline mo. Kasi it's a common timeline ng mga candidates na hindi nag-work, no? Like me, Mm, in my case noon, no? I somehow managed to review for 3 months lang kasi I'm not working nung time. I took the exam kasi nung ano December 2020. So that was kasagsagan nung lockdowns noon and pandemic. So I was just at home and then yun ang ginagawa ko araw-araw for 3 months, no? And advantage yun kasi nga wala akong ginagawa, nag-aaral lang. But in your case, no, you're also working and reviewing at the yes. same time. So, gano'ng kadaming oras yung nasuspend mo sa pag-review noon? And how, I mean, ganito yun, no? Can you like Mm, give us a specific glimpse, kumbaga, of mm. how you do yung daily routine mo so that your classmates who are listening right now can have an idea kung paano nga ba yung a sample kung paano ka magpa-plot kumbaga ng timeline Ng mo time. on a daily Opo. basis. Bali sir, ang daily routine ko noon, simula nung nag-review ko, talagang tumutok ako sa pagre-review is, so 9 a.m. to 6 p.m. nag-work ako. And then, mga 8 or 9, mag-start na ako niyan magsagot ng Q-Banks sa UWorld. So, 85 questions siya per day. Siguro natatapos ko yung 85 questions na yon 1.5 hour or 2 hours. And then after nun, aabutin ako mga hanggang 12 or 1 para naman i-check din yung rationale. Kasi ang ginawa ko, sir, is yung time na UWorld, hindi siya yung tutor mode, time mode. So, tutok muna ako sa pagsagot ng 85 questions and then after that, saka ko titingnan yung mga mali ko. Bali, hindi ko na nira-rundown, sir, yung ano. Ang ginagawa ko kasi to maximize din yung time ko. Hindi ko na pinapasadahan yung mga tama akong sagot. Ang pinapasadahan ko na lang is yung mga mali kong sagot para makita ko kung saan ako nagkamali doon, para malaman ko kung ano ba yung naging thinking ko doon sa sagot na yun, bakit yun ang sinagot ko at bakit nagkamali ako doon. So, ganun siya everyday. And then, pag Sabado, nagsasagot ako ng cut question sa UWorld, yung 150 na naka-time din, 4 hours yun maximum, 4 to 5, parang 5 hours yung maximum nun. So, 150 yun on a Saturday. Doon ko rin binubuhos yung... Tapos Sunday, kunyarang walang masyadong ginagawa, nagsasagot lang din ako. So, everyday yun, Monday to Friday. Yun nga lang nung mga bandang October to November, yun nga yung nagkasakit ako. After that, every other day ko na lang siya ginagawa kasi siguro na-stress din ako kasi everyday yun, papuyat ako. 1 a.m., 2 a.m. na ako natutulog para magsagot, para mag-rationalize. So napagod din Mm. siguro ako, bumaba yung immune system ko. Mm. Nagkaroon ako ng COVID. So yun, every other day ko na lang ginagawa. Or Monday, Wednesday, Friday, ganun. I see. Oo nga, no? Kasi I can just imagine, for example, natutulog ka ng 1:00, 2:00, tapos mag-work ka ng 9 a.m. Siyempre, Opo. magpe-prepare ka. That's really true, no? I mean, for sure, Paul, no, you will agree with me na reviewing for the NCLEX kasi it entails a lot of effort. Kumbaga lahat ng aspeto ng buhay mo is kailangan mag-effort at some point. Yes. So, It's physically demanding. Like in your case, no, nagpupuyat ka. No? It's psychologically exhausting and emotionally draining din at some point. Kasi for yes. example, no, for sure at some point nung nagsa-start ka dito sa question bank mo is there are a lot of frustrations along the way, lalo pagdating sa scores. And, Actually, sir, hindi nga ako hindi oh, naman ganun kagandahan yung mga scores ko sa UWorld nun. Para kasi may nabasa ako na doon sa mga, kasi nag-scroll down ako sa Lefora. Wala kasi akong kaibigan or kaklose na UWorld din yung gamit. Sa UWorld kasi hindi mo malalaman yung probability mo of passing, hindi katulad sa Archer.
na meron siyang probability Mhm. of passing, lalo na kapag pag dun sa mga self-assessment lang na 85 questions. So, may nabasa ko, pag sabi nila, pag nakaka-60 ka daw, or 60% out of the 85 questions, mataas na yung probability mo sa UWorld. Pasado ka na. Most of the time, wala ako sa 60%. Minsan, 50, minsan 53, pero nung mga kinaunan na, doon na siya tumataas. So, mahirap lang din talaga. Feeling ko nga, sir, mas mahirap yung Mm. mga questions sa UWorld compared dun sa mismong NCLEX. Oo. Yeah, same sentiment actually, no? Same sentiment. Kasi one good thing about a U-World naman kasi it's very detailed. No? Ang Yes, haba opo. niya magtanong and ang haba din niya mag-explain na Yes, it will take a little bit more time for you to go through the questions and yung rationales yes, niya. Pero talagang magagamit mo siya doon sa actual exam, yes, no? Yung one of the strength kasi nitong U-World is yung the way they rationalize things. They are really detailed. And yes, sir. I think, no, it's one of the aspect ng question bank na ito that also helped me padating sa concepts. Kasi para ka na nagbabasa ng concepts, no, pag nagra-rationalize ka kay U-World mo kasi ang haba. Kasi Ay, dito, sir. Paul, no, kasi you mentioned kanina na you skip reading the rationalizations ng mga questions na tama yung sagot mo. Do you Yes. think, how did it work in your case, no? Kasi tayo kay IPAS, we always encourage the students na whether tama o mali yung sagot, Mm. you should always go through the rationalizations. So, Yes. unang-una is, why did you decide to skip the rationales ng yung correct answers? And what was it advantageous or like disadvantageous on your end? Siguro, sir, sa akin, advantageous siya kasi sa time management. Sa time na meron ako, dahil nga nag-work ako, wala akong enough time para i-run through lahat ng rationales. Pero what I mean to say na hindi ko na pinapasadaan yung mga tama ko is, for example, yung yung question na yon is basic questions lang. Like, alam mo sa sarili mong kaya mong sagutin ng tama. Yun, hindi ko na pinapasadaan yung rationalization nun. Ang ginagawa ko na lang, sir, is uh, hina-highlight kasi may highlight yun sa UWorld yung pag nagra-rationalize ka, ma-highlight mo yung mga keywords. Ganun ang ginagawa ko sa mga tamang sagot ko. Lalo na kapag medyo mahirap yung tanong tapos na itama ko siya, yung keyword na nandun, yun yung hina-highlight. Binabasa ko pa rin siya, inararun through ko pa rin siya, pero mabilisan na lang. Hindi kagaya kapag mali ako, tapos nahirapan ako. Yun, sinusulat ko pa yun sa ano. Kung makikita niyo, sir, doon sa post ko, meron ako mga sticky notes dito all throughout yan, paligid yan, sticky notes yan, ng mga mali ko na may keyword din. So, ang ginagawa ko lang doon sa tama, pinapasadahan ko siya, mabilisan lang, tapos hina-highlight ko lang yung keywords niya. Ang maganda kasi ito sa UWorld, sir, yun nga, I can attest to that na yung sa UWorld ang sobrang detailed ng rationale. Hindi ka maliligaw sa rationale nila. Detailed siya pero madaling intindihin. I've tried kasi nag-subscribe din ako dahil nga si libre lang yung UWorld ko, nag-subscribe ako sa simplenursing.com. Meron din kasi bukod sa videos, meron silang mga Q-banks. So, kung gaano ka-detail oriented yung UWorld sa rationale, sobra-sobra talaga. So, naka-help din siguro talaga yung rationalis ng UWorld sa akin. Tsaka sir, Mm, siguro kaya siguro din 3 months lang yung preparation ko kasi siguro nag-gauge ko din kasi knowledge ko. Sabi ko, mm, kakayanin ko naman siya basta focusan ko lang yung review tsaka yung basta mag-focus ako dun sa test taking strategy ko. Kaya nga sabi ko kanina, sir, siguro timing talaga to ni Lord kasi I've been through a lot of exam. Nag-CPC ako na exam, nag-NLE mhm, ako na exam. Sunod-sunod yun, sir, 2021 naging CPC ako. mhm. 2022 nag-NLE ako, 2023 nag-NCLEX ako. So lahat 'yun napasadahan ko. Kaya siguro, sir, na kinulit ko yung agency ko na ma-process agad yung eligibility ko ng November para makapag-exam ako. Para hindi kasi, sir, sa akin parang short term yung memory ko. Doon nag-enhance Mm, yung memory ko kapag binabasa ko siya tapos i-perform ko na siya agad. Ipupunta ko na siya sa exam agad. So doon ako nag-excel. So siguro 'yun yung isa sa mga naging key points ko kung bakit napasa ko siya within 3 months ng review tsaka ng pagsasagot. Oo nga, no? I totally agree with you, no? Doon sa sinabi mo na at some point kasi is you will really somehow feel din naman talaga kung kakayanin mo by Yeah. this particular timeline o hindi yung exam, no? I mean, ikaw, Paul, no? What was the turning point sa iyo na nakapag-arrive ka at that particular thought na I think I can do this by November? Medyo nakakatawa siya kasi isa sa mga yun nga, isa sa mga key points ko is yung mas nag-excel ako kapag under pressure ako and then yung maliit lang yung span of time ko gugugulin.
Then saka ako mag-exam. And then one more thing is parang nabubuyo kasi ako ng mga friends ko na meron kasi akong friend, high school, college friend ko pa rin siya hanggang ngayon. Baka nanonood siya sa, sa Facebook, shout out sa'yo. So ano yun, si Wancho, friend ko nung college. Binubuyo niya ako kasi nag-take siya ng NCLEX and then saglit lang din siya nag-review. Nagsagot-sagot lang din siya ng Q-Banks. Tapos kinain niya. So ang dare niya sa akin, kayanin ko daw ng pumasa. So parang yun din yung naging isang turning point ko kasi sa amin parang hindi kami nagpapatalo sa isa't isa eh. Ganun yung set of friends ko. So kung kaya niya, kaya ko din. Siguro sir, lakas lang din talaga ng loob yung and then alam ko kasi talaga in the back of my head na this is my time. Ito yung perfect time sa akin ni Lord. So naging kampante ako. Pero not that time ng exam sir, nakakatawa kasi yung NCLEX exam ko eh. In the day ng exam ko. Pero yun yung mga naging key points ko na kailangan ko na siyang i-take para hindi mawala lahat ng inaaral ko. So nagkaroon pala ito ng healthy competition. Yes, oo. Kasi mga excellent din yung mga kaibigan ko sir nung college. Kumbaga hindi din sila I mean, hindi nagpapatalo yung mga kaibigan ko na yun eh. So naging dare nila sa akin yan na sige, pasa mo din to. Hindi naman Mm. ako nagpatalo sir. Well, at least, di ba, ngayon, it's like you're all happy kasi kay lahat is puro na USRNs na. Di Yes. ba? So, at least, goal achieve kayong magtotropa, no? That's nice, no? Opo. That's nice. So, how did they react nung nalaman nilang pumasa ka na? Actually, sir, ako nga una nagsabi sa kanila mukhang hindi ako papasa eh. Kasi ito yung sir, yung the Mm. day of my exam, ko actually naubos ko yung 150 questions. Natapos ko yung 150 question ko ng 3 hours. And then, sobrang hirap ng exam ko, sir. As in, sabi ko nga kay Ma'am Jessie tsaka kay Sir Jeno, baka hindi ako papasa eh. Kasi sobrang hirap ng exam ko, sir. Halos ang exam ko, dalawa lang yung case study ko, isang bow tie, tapos puro na siya stand-alone question about drugs and prioritization. Yun yung components ng exam ko. So wala halos yung iba kong naaral doon na nasagot. Lahat Mhm. karamihan sir ng component ng exam ko is stand-alone question about adverse effect ng drugs. So kaya sabi ko mukhang hindi Mm. ako papasa. Ano pa nga ako sir noon eh. Nag-break pa ako noon kalagitnaan ng exam ko kasi lumabas ako sa room and then sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Hindi ko sure kung papasa ko to. Pero itutuloy-tuloy ko na kasi nag-extend. Akala ko mag-stop ako sa 85. Pag nag-stop ka kasi pag hindi ka nag-stop sa 85, parang around 90 to 100, bibigyan ka niya ng break na pwede kang lumabas, mag-CR, minom ng tubig. Tinake ko yun kahit hindi ko naman kailangan i-take kasi sabi ko, para magkaroon lang ako ng breather. Siguro mga Mm. 3 minutes din ako nasa labas. Sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa akin. Basta ilalaban ko pa rin to. Pero nung 8, pagpasok ko sa loob, tapos nagsasagot ako hanggang 150. Sabi ko, mukhang hindi ko na talaga kaya. Susuko ko na ata to. Pero after a minute naman, nagbabago yung isip ko. Ilalaban ko na nga to. Nandito na din tayo hanggat hindi natatapos yung 150 questions sa ilalaban ko. Kasi sobrang hirap talaga, sir. Hindi ko alam kaya nga sabi ko alam, Ma'am Jessie, bakit ganun yung set of questions ko eh. Kasi ang inisip ko, sir, pag SATA, siguro wala pa nga pong 5 yung SATA ko eh. Pag SATA kasi, may opportunity ka magkaroon ng partial credit sa scoring mo. Yun na kasing sa NGN ngayon. So, magkaka-points ako doon. Pero pag sa standalone question at namali ko yun, talagang zero na talaga ako doon. Wala akong makukuhang kahit partial scoring doon. So, yun yung, doon ako kinabahan kasi puro standalone siya. Puro prioritization. Kaya sabi ko mukhang hindi ako papasa. And then pag uwi ko, nag-PVT trick ako. Yun nga, nagkaroon naman ako ng good pop-up. And then hinantay ko na yung official result ng Mm. 21. Pumasa naman, sir. Curious lang, no? I mean, is pharma ba one of your weaknesses noon? One of my weaknesses, sir, kasi meron mga gamot doon na never, kasi nga dahil hindi ako nag-take wala akong clinical experience all throughout my career and then more than 10 years na siya. Yung ibang gamot doon sa mga questions sa akin, halos hindi ko na matandaan. I mean, or first time ko siyang Mm. nakita. So isa yun sa mga weaknesses Mm. ko and kagandahan naman din siguro sir is dahil nga alam ko ang weaknesses ko kasi talaga is yung OB, yung pharma, basta yun yung dalawang major weakness ko eh, OB tsaka pharma. Ang kagandahan naman sir dahil nga alam ko na yun at before I start my review, alam ko na doon ako dapat mag-focus kung paano ko siya masasagutan. Siguro sir kaya din ako pumasa. Yung sa prioritization naman, yun naman ang sigurong nagpapasa sa akin kasi nag-focus ako sa test taking strategy kung
paano malalaman kung ano ba yung sino dapat i-prioritize, sino ba dapat unahin ng mga nurses. Kasi karamihan ng mga questions ganun na na-receive ko. Mhm. Sinong unang attendan ko? Sino ang papauwiin ko para mag-provide ng space for this current patient? So, ganun yung mga karamihan ng mga tanong ko, tsaka mga drugs. Yun. You mentioned ano no, test taking strategies a couple of Yes. times na no. So from your point of view no, how do your classmates can possibly develop itong mga test taking skills and strategies na ito? Ano yung mga best practices that you can share with them to Mm. develop itong mga test taking skills nila naman? Sa akin sa prioritization kasi sir, meron akong na ano ko siya napakinggan ko siya yung sa R method. Yung E is expected versus unexpected, yung R is real problem ba siya or potential problem. Yung A is yung ABCs natin, yung airway, breathing, circulation. Yung A na isa is yung acute versus chronic. And then yung S is ano nga ba yung S sa R? Nakalimutan ko na. Bale, yun lang yung ginamit ko sir na na rationalization kung paano ko siya, ayun, stable versus unstable. Yan, chinek ko siya sa notes ko. Stable versus unstable, acute versus chronic, ABCs, yung airway, breathing, circulation, R is yung real-time problem or potential problem, and then E yung expected or unexpected. Balang ginawa ko sir, for example, merong prioritization question, who should the nurse see first? Tapos nag-list siya ng mga potential clients, tinitingnan ko kung ito bang symptoms na sinasabi dito is expected or unexpected. Pag expected, so hindi siya dapat yung unahin mo. Ngayon, stable versus Mhm. unstable, stable ang uunahin mo. Kasi makikita mo naman yung mga keywords dun sir sa choices kung sino ba talaga yung dapat unahin. Kasi nga, eto sir, number one din na laging tumatatak sa akin is yung NCLEX is a safety exam. So, uunahin mo lagi kung ano yung Mhm. pagpatulong sa patient mo, sa client mo, kung ano yung magiging karapat-dapat na sino dapat ang unahin mo to prevent further complications. So yun yung naging pinaka-major point ko. Safety exam ang NCLEX and then yung sa R method. That's really true, no? Yung guys, no, yung sinasabi ni Paul kanina about yung mga systemic versus local, Mm-mm. acute versus non-acute, Chronic. yung Oo. mga expected versus unexpected, yung mga ganun. Matututunan nyo yan if you expose yourselves doon sa Yeah. mga prioritization questions, lalong-lalo from La Charity. It's Correct. also one of the things that can really help you panating sa prioritization questions niya. Kasi very, no, if you are familiar with those things na sinabi ni Paul, no, it's going to be a little bit, hindi naman easy, pero you're a little Yes. bit more comfortable na pagdating sa prior questions mo. Kasi meron ka ng, meron ka ng parang tipong tools, no, na tipong hahanapin mo, i-apply mo, depende sa question. No, Yes. Oo. yung halimbawa na yung sample ni Paul na ito doon sa expected versus unexpected na mga signs and symptoms, karamihan yan that is applicable pag yung question ninyo is merong diagnosis. Yes. Kasi alam niyo yan eh. Okay, for Mm-mm. example, ito yung sakit ng pasyente mo. So, doon papasok dito yung ano mo, yung knowledge mo about the signs and symptoms ng disease process. Kasi Yes. for example, alam mo na okay, let's say diabetes yung sakit ng pasyente, alam mo kung ano doon yung mga expected mo na mga signs and Yeah. symptoms. And then, if meron doon na isa na uncommon from a patient na meron diabetes, most likely yun yung ano doon, ipa-prioritize mo. Di ba? So, I mean, if many of you are a little bit having struggles padating sa prioritization, yung sinabi ni Paul, that is going to be really handy. Oh, ayan Yes, ha. sir. Ayan. Nako, Paul. That's a very valuable tip. No? Buti na-mention mo yan. I remember to lang na charity ko noon. Yes, sir. Okay, Paul. Sige. Let's go to the testing day itself. Kasi you mentioned kanina, no, there are things that happen there. So, can you describe to us yung experience mo on your testing day itself? Yun nga, sir. Bale, naubos ko nga yung 150 questions sa 3 hours. And then, lumabas ako sa Trident Tower nun, sir. Suko na ako eh. Sabi ko, hindi ako papasa. I think, hindi ako papasa. On the back of my head, hindi ako papasa kasi sobrang ang dami ko kasi talaga. Kung ano pa yung mahirap sa akin yung pharma, yun ako maraming questions na ganun. Siguro, nakapagpasa na lang talaga din sa akin yung Mm. prioritization question. As you said nga kasi sir, it's you wouldn't call it easy, pero kasi kung alam mo na kung paano yung test taking strategy,
for prioritization, delegation, parang magiging bonus na sa'yo yun eh. Kasi confident enough ka na kapag lumabas yung ganitong questions, alam mo kung paano pipiliin. Halimbawa, ma-eliminate mo yung four options, ma-eliminate mo yung dalawa na lang matitira. So, you have 50-50% chance na mapipili mo yung tamang sagot. Paano kung alam mo pa na itong natitirang isang option, expected outcome naman pala ng disease na yon, or acute pala siya versus chronic. So, alam mo na agad kapag acute, yun yung pipiliin mo kaysa sa chronic na problem. So, yun. Kaya, nung pag-uwi ako, chinat ko na yung wife ko habang papauwi. Naglakad pa nga ako nun, sir, sa Kabaan ng Makati. Matagal ako bago sumakay pa uwi. Bale, parang nagmuni-muni pa ako nun, sir. Kasi sabi ko parang nahirapan kasi ito nga talaga ako dun sa mga pharma drugs na binigay sa akin na adverse effect. Tapos walang masyadong SATA, dun ako maasa sa mga SATA kasi karamihan ng mga preparation ko sa UWorld, ang daming SATA. And then kapag nagsasata questions, halos lahat natatama ako. So umaasa ako dun na yung mga scoring ko dun sa SATA, yun ang magbibigay sa akin ng edge para pumasa. Pero yun nga, hindi ako nabigyan. Halos parang wala pang 5 yung SATA na nakuha ko. Kaya sabi ko, mukhang hindi ako papasa. Sinabi ko sa wife ko, yung doon sa friends ko na de-dare sa akin na pumasa ako. Sabi ko, mukhang hindi ako papasa. So pag uwi ko, parang lugmok ako. Wala na akong maalala sa mga in-exam ko. So nag-try ako ng PVT trick, and then kinakabahan pa ako bago pindutin. Tapos nag-pop up nga yung our record show or indicate that blah blah blah, yung ganun. Tapos tinyek ko agad sa Lifora, ano ba ibig sabihin nitong pop-up na to? Sabi naman nila, good pop-up daw. So parang nawala kahit pa paano yung sadness sa puso ko na baka hindi ako pumasa. And then yun nga, yung official result ng 21, nakita ko nga na pumasa ako. So thank God pumasa. I see. Wow, no? Interesting yun, no? I can just imagine yung yung feeling mo na you feel really defeated after the test, no? Yeah. I mean, dun sa no? You mentioned kanina na, question lang, no? Did you somehow expect na matatapos ka at 85 initially? Yes, sir. Kasi sabi ko yun ang goal ko 85. Pero sabi ko nga, lagi ding sinasabi kasi sa review lalo sa IPAS, lalo sinasabi ni Ma'am Jess, pinapaalala niya yung 150 question ni Sir Gino, ni Sir Ryan, na kung hindi ka man matapos ng 85, tapusin mo hanggang 150. Hanggat hindi siya nag-shut off, may pag-asa ka pa kasi the system is testing you, or the system is calculating kung ano yung standard nila para masabi nilang safe nurse ka. I would highly encourage my co-nurses there na hindi pa nagtitake. Huwag kayong panghinaan ng loob kung lumampas kayo ng 85. It doesn't mean na hindi kayo papasa kapag lumampas kayo ng 85. Basta tapusin nyo hanggang 150. Gawin nyo yung best nyo hanggang 150. Kaya yun nga yung binubulong ko sa sarili ko, sir, nung nasa 100 plus na ako. Sabi ko, tutuloy ko na to, kakayanin ko na to. Hanggat hindi pa ako natatapos sa 150, hanggat di nag-shutdown, may pag-asa akong yung passing score ko pumalo para matanggap ng NCLEX na safe nurse ako. Well, we're really happy, Paul, no, that you managed to somehow get back to your senses, kumbaga, Yes. nung 85 questions na yun, no. And, well, for those of you na, na malapit namang exam, one thing really, no, na we always advocate dito is, you guys should not expect na matatapos kayo at 85 because not all candidates will finish at 85. And hindi kasi assurance yun na pag natapos kayo at the minimum number of questions, which is 85, you have a high chance of passing. No. Kasi Yes, you have to remember that the exam has only 2 results. Either pass or fail yun. Yes. Walang percent yun. Dalawa lang. Pass or fail lang. And buti si Paul, no? It was really somehow mataas yung self-awareness niya na kahit pa paano is he was able to pull through until question 150 despite his initial expectations na matatapos siya at 85. But yes, oo. ang akin dito is never ever kayo never ever kayo na mag-expect na matatapos kayo at 85. No? We should always be ready for the worst kasi at the end of the day, your NCLEX ninyo uses computer adaptive testing. No? The amount of questions na may encounter ninyo will depend on your performance. No? Real-time performance, Yes, kumbaga. Ayan ha. Okay? So, siguro Paul, no? I mean, dito sa NCLEX journey mo, what will you consider as pinaka biggest challenge mo while reviewing?
Para sa akin, sir, siguro ang biggest challenge ko nga is actually nung nagre-review ako, sir, medyo nababother ako kasi nga may timeline akong gustong sundin pero hindi kaya ng timeline kasi nga dahil under agency ako, may mga process and procedures na kailangang mag-undergo kasi iba naman yung magpa-process ng sa iPass ako nagre-review pero yung NCLEX processor ko is ibang entity din. So, minsan hindi nasusundan yung gustong timeline mo. Kaya nga lagi kong talagang sabi ko nga nung unang nagsalita ako dito, sabi ko this is a testament na yung timing talaga ni Lord is yun talaga yung tamang timing. Hindi siya late, hindi siya early. So may mga timeline ako doon. Yun yung naging challenge ko, yung timeline ko. Dapat hindi November 21 talaga yung exam ko. Dapat mas maaga pa. Siguro ang initial ko nun, sir, 2 months lang. First week ng November ako mag-exam or last week ng October. Yun yung talagang dinidiin ko sa sa representative ko nun sa health carousel. Pero dahil nga I understand na may mga sinusunod tayo na procedure and process sa health carousel, hindi siya ganun kadaling i-prioritize. So yun nga, umabot ng November 21. Doon ako medyo na-challenge kasi na-anxious ako baka iniisip ko matatapos kasi yung UWorld Q Bank ko November 18. November saktong palang tapos ng exam ko is ng UWorld ko November 16. Tapos ang exam ko November 17. So sabi ko kapag hindi ako nakapag-exam ng 17, matetenga ako. Hindi ko alam baka mawala pa yung mga inaral ko kasi ang parang initial sabi nila sa akin December or January pa ako makakapag-exam. So talagang dun pa lang na-anxious na ako. Pero aside from that, yung time management ko din siguro dahil nga nag-work ako. And then syempre may family din ako na may 3 years old ako na son na kailangan kong tutukan kahit papano kasi hindi naman din pwedeng laging yung wife ko lang yung yung tututok sa kanya, yung mag-aalaga sa kanya. Naging challenge din siya sa akin. Pero at the end of the day, worth it naman siya. And thankful ako kasi nga ever supportive naman yung wife sa mga gusto kong ma-accomplish. Iba din talaga pag meron kang support, no? Yes, Like oo. last night kasi we were talking to parents na pumasa na ng NCLEX naman. And one thing really that they say na kung paano makaka-survive dito sa NCLEX journey mo while being a parent at the same time is really gathering that support system Support. na meron kay Yes. tulad kay Paul, no? Yung wife niya has been very supportive, no? So shout out kay wife. They're very Shout out sa'yo, supportive. wife. Ayun. So, since Kapol, no, since you are from Carousel, so we have a dedicated team of coaches kasi na nagmo-monitor ng ating mga Carousel Yes. scholars. Sino yung naging coach mo noon? Si Sir Jeno po yung umpisa and then si Ma'am Jackie at saka si Ma'am Jessie. Sila po yung parang naging contact person ka talaga din. Pero si Sir Jeno, siya yung unang-unang nagko-coach sa akin under Health Carousel. Mhm. And then napunta kay Ma'am Jackie. Minsan Mm, si Ma'am Jessie. Yung si Ma'am Jessie, mga more on yung malapit na ako sa mag-exam. Sila yung naging point person ko. Siya yung naging point person ko noon. Tsaka nung day ng exam. I see. Okay, so tatlo, no? So, how was the experience? Balik, sabi ko nga doon, support system, yun nga, katulad ng sabi niyo pala, support system is very important kasi di mo naman kakayanin mag-isa. Mahirap kapag mag-isa ka lang lumalaban sa battle. Lalo especially kapag gusto mo na may ma-accomplish ka kasi mahihirapan ka talaga kung mag-isa ka lang. Yung mga naging coaches ko, very supportive sila and very encouraging. So hindi naging hadlang sa akin na yung time constraints ko. Minsan si Ma'am Jackie nga doon naalala ko may mga times doon na pilitin ko talaga maka 85 questions kasi after nung ma-COVID ako hindi na ako makapag 85 questions every day. Minsan every other day, minsan Monday, Wednesday, Friday na lang. Tapos hindi na ako makapag-cut questions ng Saturday. So, naging supportive sila kasi lagi nila ako nire-remind na at least kahit papaano, tapos ka ng 85 questions, kayanin mo. So, yung encouragement nila, naging motivation ko din talaga yun para mag-take pa ng mga exams. Parang ang natira na lang sa UWorld ko, parang na 96, most of the questions din talaga na ko na
na-exhaust ko dun sa UWorld ko. So 96% ako na nung natapos ako. So yun, they're very supportive. So I would recommend din talaga na iPass. Maganda din talaga yung ano. Bukod sa review system nila, yung support system din nila, it's very possible for you. Basta focus sa goal. Yeah. It's good. All right. So, Paul, no, tama yun, no, na yung sinasabi mo kanina, you really cannot, you cannot somehow won this battle, kumaga, ng mag-isa lang. You really need a lot of support din at some point kasi the process of reviewing or preparing for the examination takes time. It takes Yes. time. Hindi siya nakukuha ng isang buwan, 2 buwan, especially for those na matagal na nakapag-graduate sa nursing school. No, there's, as I keep saying this, no, na reviewing kasi for NCLEX is a form of adult learning and it entails a lot of challenges and difficulties of an adult, no? Yes. Trying to go back again to a habit na ginagawa natin during college and high school. Kasi back to basics tayo, di ba, sa concepts. Pero Paul, no, if you're going to to somehow describe the whole journey, no, how can you describe the whole journey ng iyong NCLEX preparation? I can describe it as something na it's like a bumpy road. It was never easy, or I mean, you go along with the process, you go along the journey, pero hindi mo akalain na every now and then you encounter bumps, you encounter humps, and then hindi siya smooth sailing. It's never really smooth sailing kasi yun nga, as we all know, kagaya ko sa mga nurse na kagaya ko na you graduated a long time ago, yung nursing concept kasi hindi mo siya 4 years nga natin yan inaral in college eh. And then ano mo lang siya, aaralin mo lang siya in a month's time, sometimes a year or half a year. So hindi siya ganun kadali. And then the nursing concept is so broad, hindi mo siya talaga maaaral lahat. So that's actually a challenge din for us na matagal nang graduate. I myself, wala akong I don't have any current bedside experience in a hospital setting. Hindi ako naka-encounter ng patient na I would consider na halimbawa itong may DM patient, hindi ko siya maaalala, hindi ko siya mabibigyan ng tamang rationale kasi I never encountered it eh. So yun nga, that's the reason why I would say it's a bumpy road ahead. So brace yourself, yun na lang masasabi ko, and hope for the best. Kasi kapag binigay sa'yo ni Lord, ito yung tumatatak sa akin lagi. Since nung nangarap ako na makuha yung NLE ko at saka makuha yung NCLEX ko, hindi bibigay ni Lord sa'yo yung pangarap na yan kung hindi niya ibibigay sa'yo. Kapag binigyan ka niya ng denial, it doesn't mean hindi na siya binigay sa'yo ni Lord. Ibig sabihin, the mere fact that it is in the back of your head, it's a dream for you, it's a thing na gusto mo makuha, ibig sabihin, binigay sa'yo ni Lord yun. Binigay ni Lord sa'yo yung dream na yun kasi gusto niyang pangarapin mo yun, gusto niya makuha mo yun. So, never give up. Lagi niyong alalahanin na yun nga. Kapag si Lord ang nagbigay ng dream sa'yo, pag si Lord ang nagsabi sa'yo na ito yung mangyayari sa buhay mo, mangyayari at mangyayari yun. Hindi man natin alam yung timeline, pero ibibigay at ibibigay sa'yo ni Lord. So, katulad sa akin, ito yung timeline na binigay sa akin ni Lord. If it's my own timeline, I would have taken the NLE din siguro nung after kong graduate ng college. Nag-NCLEX na rin siguro ako. Pero God made me into something else first. Siguro binild niya muna yung character ko, binild niya muna yung experience na meron ako ngayon. And I could say na kahit na masabak ako, if ever makapunta na ako sa US or makapag-work ako sa US, I know I'm confident enough na I would be able to excel dun sa chosen field ko kasi kahit hindi ko na siya napapractice or hindi ko pa siya na-practice ever since. So yun, basta you should be able to make sure na kung ano yung binigay sa'yo ni Lord, kung ano yung binigay sa'yo yung pangarap ni Lord, hold on into it and ibibigay niya yun. Wow, wow, no. Well spoken, no? Maganda, maganda. Nice. Those are really, really, really good insights galing sa iyo, Paul, no? So thank you for that. Ayan. So, yeah, I mean, of course, we have our simple token naman sa iyo kasi graduate ka na kay iPass. And you're officially graduate na. So, Sir Kin, ayan. So, Paul, please accept this simple token from us. Okay, so this is your anchor certificate. Ang iyong diploma from your iPass family. So, this is a proof that you are a safe nurse based on the USA standards of nursing practice. So this is signed by me and Sir Jay Padong. Ayan. Of course, no,
andito si Ma'am JB, so perhaps you can hear some few words from her. Hey, Sir Paul. I'm so happy po. Thank you so much for trusting iPass with your NCLEX journey. And I am so happy and proud of you, sir. I know this is not an easy journey for you and for everybody who have taken NCLEX. I myself, Sir Mark, had experienced the same thing. So yeah, if you have a dream, you always have to fight for it. And no matter what happened, you never stop, right? Because that's how you start achieving your dreams. You are only a failure if you do not stop fighting for it, right? Thank you so much, sir. It's a way to go, but I am really sure you will be doing great when you come here in the US to become a nurse. You will have a better and great life. Thank you so much, sir. Thank you, Jamie. And Yes, Paul, any last thoughts, no, to your classmates and those who are listening right now? Probably that can, ano, na pwede nilang baunin on their actual exam day na makakatulong sa kanila to boost their confidence and morale. Yun, final thoughts na lang. Believe in yourself. On the day of the exam, matulog kayo maaga, gising kayo maaga, be there 30 minutes or more than 30 minutes before your exam para hindi ka hingal, hindi ka pagod, especially if you're gonna be commuting lang from your home to the testing center sa Trident. And then give yourself a pat on the back kasi you've come a long way. Hindi ka mapupunta sa day na yon, sa actual date ng exam nang hindi ka handa. So you've made sacrifices, you've made a lot of testing, you've done it, and i-claim mo na USRN ka. Kasi minsan yung positivity natin, ano yan nag-a-attract yan ng more positivity sa buhay natin. So believe na na-claim mo na yung USRN mo. It might not be right there and then na kagaya ko, hindi ko man lang naisip naisip ko nung pagkatapos ko na mukhang hindi ako papasa. Pero before naman ako mag-exam, sinasabi ko na sa sarili kong papasa ako. Pero at the end of the day, you've worked hard for it. So galingan nyo, kaya nyo yan. And see you all sa journey natin dito sa pangarap natin na makapunta sa US. And this is the right timing for us, especially dun sa mga kagaya ko na Actually nga, the main reason why I actually agreed on speaking right now dito sa Hope Talk kasi alam ko marami sa atin dito na nurses na matagal nang graduate and ngayon pa lang pinupursue yung nursing dream nila na makapagtrabaho at makapag-practice ng nursing sa US and ma-pursue yung pangarap nilang mas magandang buhay for their families and for their loved ones. So this is a testament na kaya nyo yan. Kung kaya ko, kaya nyo rin yan. So great job agad, future USRNs na tayo lahat dito. Ayan. Wow. Thank you, Paul, for really those words of encouragement, no? Sa mga classmates mo na wanting to be like you as well soon. Really, Paul, thank you for your presence today. We really appreciate. And thank you really for all the thoughts, words of inspirations na nabigay mo sa mga kabaro natin ng mga nurses wanting to be NCLEX passers din soon. I pass processing made easy for